Yan, magandang gabi po mga ka-viewers. Ah, may marami po kasi mga nagtatanong sa akin kung paano daw po mag-apply o kumuha ng LTAP. Kung mahirap daw po bang kumuha o pwede po ba yan na ina-appearance na lang po. Kumbaga, magbabayad ka na lang, isasubmit mo yung mga requirements mo, tapos yung fixer na daw po ang bahalang pag-process po sa krame, sa FEO. Sa ngayon po kasi, napakahigpit po ngayon sa pagpa-process po ng LTAP. Kung dati po noon, may mga nagpa-process po na magbabayad ka lang ng 30,000, 40,000, ibibigay mo lang yung mga requirements mo, sila na po ang bahala maglakad sa FEO sa krame. Pero ngayon po, masasabi ko po na talagang naghigpit na dahil nung kumuha po kasi ako ng LTAP ko noon, panahon po yun ni General Marbil nung siya po ang chief PNP. So, na-experience ko po talaga na ang pagkuha ng LTAP hindi po talaga madali. Madali po yan kung maipapasa mo po yung tinik sa lalamunan ng mga kumukuha po ng LTAP, pong neuro exam. So, ganito po yung nangyari sa akin noon. Pagpunta ko po ng Krame, hindi po mabuksan yung FEO account ko. So, syempre, mahaba po yung pila. Sabi nung pong naka-assign po doon, ayusin ko daw po muna kasi syempre magtatagal po yung kung yun po ang gagawin po nila. So, hindi ko po siya mabuksan hanggang sa may nakakita po ako sa Facebook na nag-a-assist po. Hindi naman po sila fixer. Kumbaga, tutulungan ka po nila sa loob. Magbabayad ka lang naman po ng konting halaga. Then, tinawagan ko po at nagpunta po ako sa office nila. Malapit lang naman po dun sa Camp Crame. Then, nagkaroon daw po ng pagkakamali ng isang number sa iniregister ko na mobile number ko po. Kaya hindi daw po ma-access. So, nung nagsimula na po kami ng pag-process, una po okay na po yung aking FEO account. Tapos, na-upload na po namin yung mga requirements po namin, kagaya po ng drug test, kagaya po ng yung pong safety seminar, mga business permit, yung pong para po sa birth certificate, yung bank statement, hiningan din po ako. Tapos, ito na po yung pinaka malupit na part. May time po na kahit hindi naman po napakahirap po ng exam, nagtataka lang po kami. Yung neuro exam, bumagsak po talaga kami sa kaya nakakapanghina po dahil syempre neuro yun. Kapag bumagsak ka doon, edi parang sinabi na may problema ka sa pag-iisip. Nakaka-stress po talaga. Pero wala naman po tayong magagawa dahil sila po ang nagdi-design yan. So, yan po yung mga paghahandaan nyo po pagka po gusto nyo pong kumuha ng exam. Unang-una, dapat meron po kayong FEO account pagdating nyo po doon dahil hindi po kayo may a-assist doon sa FEO kapag po wala pa po kayong FEO account. Kailangan meron na po noon. Tapos, kumpleto na po yung mga requirements po ninyo. Tapos, ida-drug test po kayo doon sa Krame. Opo. Pwede po sa labas pero mas maganda nandun ka na rin lang naman, di doon ka na lang din mag-drug test sa loob. Tapos ito po yung pinakamahirap niya na part, yung pong neuro examination na marami po talagang bumabagsak po dyan.
sa hindi man naman po malamang dahilan. Opo. Tapos, ang mahirap po diyan, siyempre pag bumagsak ka, maghihintay ka pa ulit ng another 6 months para makapag-retake ka. So, ang ina-advise po kasi nila, dapat po bago ka kumuha ng neuro exam, dapat hindi ka puyat, kumain ka po, tsaka wala kang masyadong maraming iniisip para makapag-focus ka. Then, kung ano po yung instruction na sinabi po nung nandoon, dapat po susundin po natin yun. Dahil pag yun, hindi natin nasunod, automatic yun, recipe po yun sa pagbagsak po natin sa exam. Tapos, isa pa pong advice nila, kung ano daw po yung isinulat mo sa papel, kapag ka po tinanong ka nung mag-i-interview, dapat consistent ka, hindi dapat magko-conflict dun sa isinulat mo sa test paper mo. Pero napakadami po nun, mahigit pong 100 items po yung sasagutan mo dun. Mahirap po siyang tandaan. Opo, tapos isa pa po, dapat daw po pagka in-interview ka, huwag mo daw sasabihin na for self-defense. Dapat hilig mo lang, dapat gusto mo makasali sa gun club, which is parang hindi naman po tanga yung mga pulis po na nandoon sa neuro eh. Mas maganda siguro sabihin mo na lang na gusto mo talaga, hilig mo. Tapos syempre, for self-defense talaga. Okay. Yun naman talaga po ang ano ng baril eh. Para po maipagtanggol natin ang ating sarili, pamilya, tsaka po yung mga property po natin. Then po, after ko po mag-exam, akala ko papasa ako eh. Nagulat na lang ako. After 1 week po yata, tumawag yung nag-assist sa akin. Fail daw po yung neuro exam ko. Siyempre nalungkot po ako nun. Dahil siyempre, gigising ka ng alas 3 ng madaling araw. Mula dito sa Tagaytay, luluwas ka hanggang Quezon City. Tapos, babagsak ka din lang naman pala. Opo. Tapos po ganito. Pag may sinasabi po sila na kapag ka po bumagsak ka, pag nag-exam ka ulit, kalimitan po pinapasa na daw po ng EPO. Kung hindi ka naman makakakitaan na ikaw parang may problema po sa pag-iisip. Yun po ang sabi. Pero nung nag-exam po ulit ako, na-tsempo naman po ako dun sa isa pong nag-interview na hindi naman po parang napakahigpit po. Ang totoo po, mababait naman po yung mga taga sa neuro. So nung nangyari po yun, nung naka-exam po ako, natuwa po ako na after a week, nakita ko dun sa pasado na po ako. Yan po. Tumawag po yung nag-assist po sa akin. Tapos po, pinadala na lang po niya yung ID ko. Kasi pwede naman po yung kasi meron po yung special power of attorney. Yun, pinadala niya po sa akin. Natutuwa naman po ako na nagkaroon po ako ng LTAP ko na. Pagkasulit na po yung pagod, yung paghihintay, at nawala po yung stress ko dahil dun sa pagkakabagsak ko dun sa neuro examination. Kasi mahirap pong tanggapin yun eh. Nabagsak ka sa ganun. Opo. Bali po yung mga fees naman pong babayaran dyan kung ikaw po kung mismo maglalakad, hindi naman po aabot yan ng 8,500. Parang mga nasa 6,500 lang po yata. Hanggang 8,500 po yung babayaran mo. Opo. Pero kung halimbawang gusto mo talaga yung non-appearance kasi natatakot kang bumagsak, problema po niyan, baka mamaya ma-scam ka, sayang naman yung 40,000 mo. So, mas magandang ikaw na lang mismo yung mag-process. Punta ka ng krami, tiyagain mo na lang talaga, paglaanan mo ng 1 hanggang 2 araw. Para sigurado. Yan po, yun lang naman po yung mai-share ko para po sa na-experience ko po sa pagkuha po ng license to own and possess firearms po sa krami. Opo.